Sa malapit na hinaharap, lumilipad sa kalawakan ang mining spaceship na Borealis. Ang buong crew ay natutulog sa mga crypod dahil mayroon pa silang 4 na taon na natitira para makarating sa kanilang destinasyon. Biglang tumama ang isang asteroid sa barko na nagdulot ng sapat na pinsala upang itaas ang alarma. Sa isang pod, nagulat si Andy sa isang video ng kanyang pamilya na nasa Earth pa rin. Inanunsyo ng AI ng barko na nagkaroon ng buong paglabag at na-activate na ang survival system. Ang isang grupo ng mga mekanikal na armas ay nagsimulang bumuo ng isang espesyal na suit sa paligid ni Andy na kinabibilangan ng isang. Limitado ang supply ng oxygen sa sarili nitong AI. Kapag na-activate ang emergency launch at ang lahat ng crypods ay na-ejected mula sa Borealis. Karamihan sa kanila ay ligtas na lumipad ngunit isang mag-asawa ang nahuli sa apoy habang nagsisimula ang maliliit na pagsabog. Gayunpaman kapag pumasok sila sa kapaligiran ng pinakamalapit na planeta ang gravitational. Ang paghila ay napakalakas na ang mga crypod ay nagsimulang bumagsak sa mapanganib na bilis. Ang ilan sa kanila ay nasusunog at sumasabog habang pababa. Binubuksan ng pod ni Andy ang mga pakpak nito, ngunit nagsisimula silang masira at nawala ang mga thrusters nito. Bigla itong tumama sa ilang matataas na lupain at bumagsak ito, dumudulas sa matigas na lupain. Isang walang malay na si Andy ang nakakita ng mabilis na pangitain ng kanyang pamilya bago nagising sa pag-iisip ng AI, inaatake siya sa puso. Ngunit na-deactivate ni Andy ang defibrillator sa tamang oras. Tumingin siya sa labas ng bintana at napansing natigil siya sa isang desyerto na lupain. Kapag sinubukan niya ang radyo, walang sumasagot. Biglang gumalaw ang pod at ipinaliwanag ng AI na nasa hindi matatag na lupain sila, kaya kailangan niyang umalis. Gayunpaman kapag sinubukan niyang buksan ang pod, walang mangyayari. Nang tingnan ni Andy ang survival kit para lamang matuklasan na wala siyang flare gun dahil mababa ang kanyang ranggo. Walang magawa ang pagsipa sa pinto kaya sinubukan ni Andy ang fire extinguisher na sa wakas nabasag ang salamin habang sinusubukan niyang lumabas. Gumulong ang pod sa gilid nito at nahuhulog siya pabalik sa loob. Nasira ng basag na salamin ang kanyang suit sa proseso at nagsimula siyang mawalan ng oxygen. Buti na lang mayroon siyang repair spray na mabilis na nagsasara ng luha. Sa sandaling iyon ang engine short circuit at nagsisimula ng isang maliit na apoy sa likod ng upuan. Nagmamadali si Andy na kunin ang laruan ng kanyang anak at gumalaw ng ilang dumi para tuluyang makaalis sa pod na ngayon ay nasa ilalim ng matinding usok. Tumingin siya sa paligid at napansin ang apoy na Borealis na bumabagsak mula sa langit hanggang sa bumagsak ito sa planeta na nagdulot ng malaking pagsabog. Ang resultang shockwave ay tumama kay Andy at nagpabagsak sa kanya. Mabilis siyang nakabawi at humingi ng ilang impormasyon sa AI na natuklasan na ang barko lamang. Ginawa ito sa kalagitnaan ng paglalakbay at na siya ay nasa teritoryong hindi na mamapa. May ilaw sa di kalayuan kaya nagsimulang pumunta si Andy doon habang sinusubukang makipag-ugnayan. Iba sa radyo. Matapos maglakad ng ilang sandali, nakita niya ang kalahati ng Borealis na nasusunog at isang pod sa malapit. Sinuri niya ang loob upang kunin ang tangke ng oxygen at nagulat siya sa pagbagsak ng katawan ng isang kasama, miyembro ng crew. Nang mas malapitan niyang tingnan, natuklasan niyang sira ang mga tangke ng oxygen. Umalis si Andy nang hindi napapansin ang dugo at mga laslas sa ibabaw ng pod. Makalipas ang ilang minuto, nakakita si Andy ng isang grupo ng mga ilaw ng SOS na napapalibutan ng napakalakas na hangin. Ito ay na-set up ni Dwayne, na nakakuha ng ilang kagamitan at isinasaalang-alang na pagkuha ng karne mula sa mga katawan para sa pagkain. Nagawa niyang tingnan ang navlog bago ang pag-crash at nalaman na kinuha ng kumpanya isang shortcut sa pamamagitan ng isang asteroid belt upang makatipid ng gasolina, kung kaya't sila ay nasa isang hindi kilalang lugar. Sinusubukang gamitin ni Dwayne ang kagamitan upang magpadala ng mensahe ng SOS sa Earth na tatagal ng 8 buwan na darating, at kung ang mga rescuer ay gagamit ng isang mabilis na barko, sila ay narito sa loob ng 2 taon. Si Andy ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa, ngunit itinuro ni Dwayne na maaari silang makahanap ng paraan upang mabuhay sa kabilang kalahati ng Borealis. Nang siya ay umatras, hindi sinasadyang natanggal ni Andy ang makina at tumalikod upang ayusin ito. Sa sandaling iyon isang misteryosong nilalang ang tumalon at nakuha si Dwayne, umalis ng walang bakas. Nang sa wakas ay lumingon muli si Andy, nag-iisa siya, pagkatapos ipadala ang mensahe sa Earth, kinuha ni Andy ang baril ni Dwayne at ipinaalala sa kanya ng AI ang kanyang oxygen. Mababa ang antas.
Hiniling ito ni Andy na umupo sa pinakamalaking piraso ng Borealis at nagsimulang maglakad habang patuloy. Pagsuri sa radyo upang mahanap ang iba pang nakaligtas. Sa kalaunan ay naabot niya ang gilid ng isang bangin at inamin ng AI na hindi gumagana ang sistema nito. Mabuti. Iniisip niya ang kanyang pamilya habang sumisigaw sa pagkadismaya hanggang sa makarinig siya ng ingay sa radyo. Ito ay isa pang nakaligtas na tinatawag na Naomi. Hindi masyadong maganda ang signal at tumatakbo si Andy hanggang sa marinig niya ito nang walang static. Si Naomi ay natigil sa kanyang palayok at hinanap niya ang mga cruise tracker, ngunit sa kasamaang palad, ang tanging. Ang mga nakaligtas ay siya, sina Andy, at Dwayne. Ipinadala niya kay Andy ang kanyang lokasyon, ngunit binalaan siya ng AI na ang kanyang lugar ay hindi matatag at si Andy. Maaaring walang sapat na oxygen upang maabot ito. Nag-aalangan si Andy na kumuha ng ganoong panganib, kaya kinumbinsi siya ni Naomi sa pamamagitan ng pagturo na mayroon siya, sapat na oxygen para sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na oras, walang ginawa si Andy kundi ang maglakad habang nakikipagkwentuhan kay Naomi. Biglang nakarinig si Andy ng kakaibang ingay at hiniling sa kanyang AI na i-scan ang lugar, ngunit ang function na iyon ay hindi gumagana. Nang marinig ni Naomi ang pangalan ng modelo, kinumpirma niya na ang AI ay dapat na ihinto. Gabi na ngayon at kailangang mag-ingat si Andy sa paglalakad dahil umiilaw ang helmet niya. Ay hindi masyadong malakas. Natigilan siya kapag naiisip niyang may nakikita siya, ngunit sinisisi niya ito sa kanyang imahinasyon at nananatili. Pupunta. Makalipas ang ilang segundo, napansin niyang gumugulong ang mga bato malapit sa kanyang mga paa at kinakabahan dahil mayroon mas maraming ingay, walang nakikitang anino na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Sa sandaling iyon ay nakakita siya ng kakaibang mga butas sa lupa at sinusundan ang mga ito hanggang sa makakita siya ng mas malaki. Butas na natatakpan ng sapot ng gagamba, na nagpapaunawa sa kanya na ang maliliit na butas ay mga bakas ng paa. Nataranto si Andy at nagpatuloy sa paglalakad ng mabilis hanggat maaari, na napansin ng parami ng mga sapot ng gagamba sa lugar. At nagsimulang umulan ng nyebe at napansin ni Andy na parang ungol ang mga ingay ngayon. May malaking tumakbo sa malapit at agad na nagtago si Andy habang pinapatay ang mga ilaw ng helmet. Nagulat si Naomi dahil ang kanyang scanner ay nagpapakita ng isang grupo ng mga crew tracker na lumilipat patungo sa kanya, pero wala ni isa sa kanila ang tumutugon. Ginagawa ni Andy ang link ng AI sa mga tracker na iyon at sabay-sabay na lumilitaw ang mga signal sa paligid niya. Oras na sinabi ni Naomi na nasa harap niya sila, ngunit wala siyang makita. Ang isang flare ay kinunan sa hangin at ang liwanag ay nagpapakita ng isang higanteng gagamba sa malapit. Sumigaw si Andy at nagsimulang tumakbo para lang sa gagamba, para subukang tumalon sa kanya. Nahulog siya sa isang bitak sa lupa at nang tumingala siya, sinusubukan ng nilalang para makarating sa loob. Ang isang takot na si Andy ay patuloy na tumatakbo habang ang gagamba ay sumusunod sa kanya mula sa itaas at paminsan-minsan. Umabot sa slush sa kanya. Bumagsak mula sa gilid ng bangin. Ang pag-roll down sa ganoong bilis ay medyo masakit. Ang gagamba ay umuungal sa kanya mula sa itaas ngunit hindi pa rin bumababa. Siya ay patuloy na nababaliw pagkatapos ng ganoong karanasan at pinutol siya ni Naomi upang ituro ang kanya. Bumababa ang antas ng oxygen. Napunit na naman pala ng pagkahulog ang kanyang suit kaya nagmadali si Andy na selyuhan ito. Ang spray. Habang tumatakbo si Andy sa mga bumagsak na pod, nakita niya ang mga flare na kinunan ni Dwayne at sumunod. Mahanap nila siya sa wakas. Ibabahagi ni Dwayne ang kahinaan ng halimaw nang muling tumalon sa kanya ang gagamba kaya naman si Andy. Kailangang itago at marinig sa radyo kung paano pinatay si Dwayne. Tumakbo siya para magtago sa likod ng ibang pod na umaasang makakatakas, para lang makakita ng pangalawang halimaw sa malapit, nagpapakain din sa mga katawan. Ina-activate ni Naomi ang boses ng AI at mga ilaw sa isa sa mga pod at naabala ang isa sa mga spider. Sa pamamagitan nito, na nagpapahintulot kay Andy na tumakbo at magtago sa loob ng isa pang pod. Pagkatapos ay sinubukan ni Naomi na i-activate ang ibang pod para makaabala sa ibang nilalang. Gayunpaman siya, aksidenteng nabuksan ang mga ilaw ni Andy at nagulat siya sa isang katawan. Sa kabutihang palad, na-activate din niya ang lahat ng iba pang mga pod at ngayon na parehong mga spider. Ginulo, at sa wakas ay maaari na siyang tumakas. Pumasok si Andy sa isang mahamag na lugar. Pagkaalis ng mga gagamba, sinabi ni Andy kay Naomi na dapat ay maghanap din siya ng ligtas na lugar. Ngunit si Naomi,
Hindi maramdaman ang kanyang mga binti. Nagsisimula na siyang magkaroon ng panic attack, kaya kinanta ni Andy ang kantang kinakanta niya para sa kanyang anak, para tulungan siyang kumalma. Kung saan siya patuloy na pumunta at nakatagpo ng isang grupo ng mga alitaptap na lumilikha ng magandang tanawin. Kanilang mga ilaw. Dumapo ang isa sa kanyang helmet at biglang namula para atakihin siya. Hindi ito makakagawa ng pinsala ng mag-isa, ngunit sa lalong madaling panahon ang iba pang mga alitaptap ay pumula rin at inaatake siya, magkasama. Ang pagtakbo lang ng kaunti ay sapat na upang maiwan sila. Gayunpaman, isang ungol ang nagpapahiwatig. Ibang bagay ang kinatatakutan ng mga alitaptap. Biglang bumukas ang lupa at lumabas ang higanteng bibig ng isang halimaw upang hulihin si Andy, na nagtatakip sa kanya ng isang pangit na sangkap upang mapanatili siyang nagyelo sa lugar. Si Andy ay napalunok ng unti-unti hanggang sa ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay nasa loob ng bibig ng halimaw. Sa panahon ng AI, inanunsyo ni Andy na inaatake siya sa puso. Ang defibrillator ay isinaaktibo at ang nagresultang electric shock ay napakalakas na ang halimaw. Iniluwa ni Andy. Ang nilalang ngayon ay medyo galit at lumapit sa kanya, kaya tumakbo si Andy upang itago sa loob ng isang bagay na parang puno ng kahoy. May butas ang lupa doon, dahilan para mahulog si Andy at mapunta sa pugad ng alitaptap. Ang maliliit na alien agad na pumula at simulan ng pagsundot sa kanya habang siya ay tumatakbo. Aalis lamang. Mag-isa siya nang makalabas siya sa lagusan. Pagkatapos ay ipinaalam ng AI kay Andy na ang kanyang kasalukuyang antas ng oxygen ay magiging sapat upang maabot ang Borealis, ngunit malamang na hindi maabot si Naomi, na nag-iisip din na dapat siyang pumunta sa barko. Si Andy ay tumangging sumuko ngayon at patuloy na tumatakbo sa kanyang direksyon. Sa lalong madaling panahon siya ay napapaligiran ng mga apoy mula sa pag-crash at nahihirapan siyang huminga. Bumagsak siya. Iniipon ng lakas upang itulak. Pinilit ni Andy ang kanyang sarili na kumilos muli at sa wakas ay nakahanap. Naomi sa kanyang pod. Agad niyang binuksan ang pinto para makapasok siya at ngayon ay nakahinga na ulit siya ng maluwag. Sumunod ay sinubukan niyang ilabas ang binti nito ngunit hindi sapat ang lakas ng mga kamay nito. Buti na lang, dahil mas mataas ang ranggo niya, maraming tol ang kanyang emergency kit at magagamit ni Andy ang isa para makakuha ang kanyang unstock. Medyo masakit ang nararamdaman ni Naomi pero at least hindi nabali ang binti. Matapos magpahinga ng ilang sandali, kinuha ng dalawa ang flare gun at ang repair spray at kumuha. Pupunta. Ang sakit ay nahihirapang maglakad si Naomi kaya nag-improve si Andy ng splint na tumutulong sa kanya. Habang sinusuri ni Naomi ang baril ni Dwayne, dahan-dahan silang pinalibutan ng isang kawan ng mga gagamba. Agad na nagsimulang tumakbo ang dalawa at patuloy na hinihiling ni Naomi ang kanyang suit na AI na iturok siya. Gamot para mapanatiling gumagalaw ang kanyang binti. Habang hinahabol sila ng mga gagamba, nakarating sina Naomi at Andy sa kabilang kalahati ng Borealis. Na tila nasa disenteng kalagayan. Patuloy na tumatakbo ang dalawa at nahulog si Naomi, kaya tinulungan siya ni Andy na mag-slide pababa para mas mabilis. Papalapit na ang mga gagamba para tumalon at patuloy na itinutulak ng dalawa ang mga dumi ng bumagsak. Malapit na silang makuha ng gagamba kaya nagpaputok si Naomi ng flare na naging sanhi ng pagtakbo ng halimaw. Siya ay bumaril ng pangalawa upang makaabala rin sa iba pang mga gagamba at ngayon ay maaari na silang magpatuloy sa pagtakbo. Paakyat ng burol hanggang sa tuluyan na silang makapasok sa Borealis. Nagkakaproblema si Naomi sa control panel at papalapit na ang mga gagamba. Ngunit kailan? Papasok na ang isa, sa wakas ay isinara niya ito at napatay ng pinto ang nilalang. Ang iba pang mga gagamba ay nagsimulang kumabog sa pinto habang sina Naomi at Andy ay pumunta upang mag-imbestiga. Medyo malaki ang pinsala ngunit gumagana ang mga ilaw, ibig sabihin ay ang backup generator ay mabuti. Sa isang quarter ay may bakas ng dugo at sinundan nila ito hanggang sa makita nila ang pangunahing console na nababalot ng bituka at sapot ng gagamba. Nagtatago ang dalawa kapag nakakita sila ng malaking gagamba na pumasok at binubuksan ang tiyan nito para lalo pang mahulog. Mga bahagi ng tao at maging isang helmet. Bumukas ang isang hatch mula sa kisame para lumabas ang isang mas malaking halimaw. Agad na isinara ni Andy ang pinto para sa kaligtasan ng pinagalitan siya ni Naomi. Ipinaliwanag na ngayon ay sila na. Naipit sa isang airlock. Habang nagsisimulang kumabog ang gagamba sa kanang pinto, sinimulan ni Andy na tamaan ang kaliwa, isang kasangkapan, ngunit ito ay walang silbi. Maaari lamang silang sumuko at umupo upang hintayin ang kanilang wakas.
Nagpe-play si Andy ng video ng kanyang pamilya habang sinasabi kay Naomi na namatay sila sa isang car crash. At ngayon ay nakikitungo siya sa survivor guilt dahil nagmamaneho siya. Muli siyang pinagalitan ni Naomi at ipinaalala sa kanya na buhay siya. Salamat sa kanya. Nagyakapan sina Naomi at Andy sa pag-aakalang malapit na silang mamatay, ngunit sa sandaling iyon ay nakahanap si Naomi ng isang orb na puno ng alitaptap na nakadikit sa suot ni Andy. Nang tuluyang pumasok ang gagamba, agad nilang inihagis ang orb dito at ang mga alitaptap. Atakehin ng nilalang, napaatras ito. Pinindot ng duo ang isang button sa main panel para buksan ang kabilang pinto at mabilis na tumakbo patungo. Ang cargo bay, huminto lamang kapag nalaman nilang nasa isang mataas na platform. Nakuha ng gagamba ang mga alitaptap sa katawan nito at hinahabol ang mga tao. Tumalon sila sa platform upang iwasan ang pag-atake at ang gagamba ay dumapo sa cargo bay sa sabay nilang ginagawa. Mabilis itong nakabawi at sinundan muli sila, kaya inihagis ni Andy ang kanyang spray sa mismong lugar. Bibig nito, kinagat ito ng halimaw at sumabog ang spray sa mukha nito na nagbibigay ng pagkakataon sa dalawa. Tumakbo. Pagkatapos ang gagamba ay tumatakbo sa kisame upang maabot ang mga tao ng mas mabilis at tumalon sa lupa. Sa likod lang nila, natamba silang dalawa pero mabilis na bumangon si Naomi at tumakbo para habulin siya ng halimaw. Sabi, dapat makaisip si Andy ng paraan para patayin ito. Nang mapansing may mga pod sa cargo bay, hiniling ni Andy sa kanyang AI na maghanap ng gumagana. Na nasa pinakatuktok, umakyat si Andy sa huling linya ng mga pod ng mas mabilis hanggat maaari at naabot ang tuktok na platform. Sabay hampas ni Naomi ng gagamba. Pagkatapos ay pinatay ni Andy ang mga ilaw, na nagbibigay kay Naomi ng pagkakataong umakyat sa loob ng isang kahon na wala nakikita. Sa kahon na iyon ay nakakita siya ng ilang emergency lights. Kapag sinubukan ni Andy na i-eject ang pod, ipinaliwanag ng AI na hindi ito magagawa dahil nag-shutdown siya. Ang lakas, kaya ang tanging pagpipilian niya ay gawin ito ng mano-mano mula sa loob. Pumasok si Andy sa pod at ikinonekta ang kanyang AI dito habang si Naomi ay lumabas sa kahon. Mga ilaw na nakasabit sa kanyang katawan na nagpahabol sa kanya muli ng gagamba. Habang nakatingin sa laruan ng kanyang anak, nagpaalam si Andy sa kanyang AI at naghihintay ng tamang sandali para i-eject ang pod. Isang alaala ng pagbangga ng sasakyan ang pumapasok sa isip ni Andy bago bumagsak ang pod sa ibabaw ng halimaw. Sa wakas ay pinatay ito. Tumakbo si Naomi sa katawan ni Andy, umiiyak dahil sa tingin niya ay patay na ito. Ngunit pagkatapos ng maraming pagmamakaawa mula sa kanyang bahagi, nagising si Andy na ganap na buhay at maayos. Pumunta ang dalawa sa bintana at tumingin sa magandang pagsikat ng araw habang magkahawak ang kamay. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.